Bistado ang isang guerrilla-type pogo hub sa isang resort sa Silang, Cavite kahapon. 29 na foreign pogo workers ang naaresto sa raid. 6 sa mga suspect mula sa Myanmar, habang lahat ng iba pa ay galing sa mainland China. Tandaan mga kapatid na base po sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos noong nakaraang taon, bawal na ang anumang pogo operations ngayon sa bansa. Kaugnay niyan, magkakausap natin si Presidential Anti-Organized Crime Commission Undersecretary Gilbert Cruz. Yusek Cruz, maraming salamat po sa oras. Magandang tanghali. Magandang tanghali, Ma'am Cheryl. At sa mga nanonood po at nakikinig ng programa natin, magandang tanghali po sa inyong lahat. Yusek Cruz, ito pong nasa 29 na foreign pogo workers, kasama po sila doon sa listahan ng hindi pa rin umaalis na mga dating pogo workers? Tama po yun. Ito po yung sinasabi natin na downgrade na po yung mga visa nila. From 9G, yung working visa po, naging tourist visa na lang. So dapat po talaga, wala na po talaga sila rito at dapat po ay nagbalikan na po sila sa kanilang mga bansa. Pero ngayon nahuli pa natin, Yes. nasa scamming operation pa rin po dito sa Cavite. Yun yung malala 'di ba? Scamming pa rin ang pinasok. Illegal na nga silang nananatiling matagal na dito sa sa ating bansa. Pinasok pa rin yung the same na illegal na trabahong ginagawa nila. Gaano pa po ba karami yung mga pogo workers na dapat nakabalik na sa kanilang mga bansa na sa monitoring natin nandito pa rin, nagsistay illegally? Marami pa po, Ma'am Cheryl, mga nasa 11,000 pa po ang nasa record po ng Bureau of Migration. At yun nga ho, nagkalat dito sa atin, sa bansa natin. Hindi lang po dito sa Metro Manila, but even sa yung natatanggap po namin mga reports, meron po tayo sa Visayas and even sa North, marami po. Paano po nadiskubre itong guerrilla-type pogo hub na ito? Kailan pa ho sila nag-ooperate dito sa bansa? Actually, nakarating po sa amin yung report itong December po, nung mga first week ng December. But siyempre pinamanmanan pa po namin yan. Kasama po namin dito yung local police, tsaka po yung local government ng Silang. Sila po yung nagbigay sa atin ng impormasyon. So, tinabaho na po natin at kasama po natin dito yung Bureau of Migration dito po sa trabahong ito. Okay. Yung may-ari, alam ho ba ng resort owner na ginagamit ng Pogo Hub ang establishment? Nakausap nyo na ho ba, nakuhanan nyo na ho ba ng statement itong itong resort owner na ito? Opo, maganda naman po yung actually isa po sa nagbigay sa atin ng magandang tulong diyan yung may-ari po para po ma-access natin yung ginagawa nila, para po ma-monitor po natin ng mabuti yung ginagawa nitong mga foreign nationals na nagrenta po sa kanyang resort. Ano po ang kwento nung may-ari ng resort? Kailan ho sila nag-start na? Opo, go ahead, Yusek. Yun nga ho, may lumapit daw ho sa kanila na isang Pilipino at yun nga ho, nakita niya kasama nga ho yung isang Chinese. At ang sabi nga ho, magre-rent lang. Pero di naman ho sinabi na na ganyan po ang gagawin nila. Ang alam lang ho nila, kasi for rent naman po yung resort na yun. Pwede naman ho talaga daw mag-rent ng kahit isang buwan o kaya medyo matagalan. Opo. So okay lang po sa kanila. But nung na-notice po nila na dumadami yung tao, at may mga dala-dala na pong mga computer, nagduda na po sila. So, nireport na rin po nila sa atin. Opo. Oho. So, yung immigration status na confirm na po natin, itong mga lahat na naarestong foreign pogo workers ay illegal na nga po. Opo. Sa ngayon undergoing pa rin po yung ibang pag-check ng mga dokumento nitong mga foreign nationals na nahuli po natin. But ang sinasabi naman po ng immigration, may violation na po silang ginawa dito po dito sa atin, yung mga nahuli hong foreign nationals. Kahapon kasi nung hinahanap namin yung mga passports nila, ayaw nilang ipakita. So doon pa lang may violation, dapat to pinakikita nila, especially with the presence of the immigration agency na kasama po natin.
So, paano na po ang magiging proseso sa kanila na kaninong kustodiya at kailan po inaasahan silang madedeport? Sa ngayon ho, nasa custody po ng PAOK. Nandito na po sila sa Pasay natin, sa Pasay temporary detention. At sa ngayon ho, ipinoprocess na po yung mga documents na ng Bureau of Immigration. Tina-check po natin kung sila po ay mga wanted sa kanilang bansa. Kasi yung mga previous na mga nahuli po natin, nakakakuha po tayo dyan, Ma'am Cheryl, ng mga wanted persons. Because of the checking na ginagawa ng Bureau of Immigration. And as far as yung deportation po, siguro titignan na lang po namin, makikipag-coordinate pa po kami sa kanilang mga embassies para po pagdating sa deportation nila. It's good to know na yung mga kababayan na po natin mismo ay nakakatulong, talagang nagre-report po sila pag may nakikita silang ganitong kakaiba na galaw ng itong mga possible na dating POGO workers. Ang lawak po ng ating bansa. Marami na ho ba kayong nakukuhang mga reports kagaya to noong December pa? And of course, kailangan nyo po ng oras para talaga ma-confirm kung talagang POGO, yung kanilang guerrilla type POGO hub, yung kanilang pinatatakbo. Sa tatsya nyo po, gaano na karami o gaano pa karami yung ganito pong inyong hahabulin pa? Ang tinitingnan po natin, Ma'am Cheryl, may mga siguro more or less mga 100 pa po na mga ganitong operation, mga small-scale POGO operation o yung sinasabi niyo pong guerrilla operation. But ang kagandahan po ngayon, Ma'am Cheryl, because of the pronouncement made by our President, yung banning po all POGOs, at sinabi niya po kasi na mananagot po talaga yung mga local government units, officials na talagang mahuhulihan ng mga ganitong klaseng POGO operation. So, maganda po yung ginawang coordination with Secretary John Vic Remulla. Naglabas po kasi siya ng talagang memorandum para po sa mga local government officials na kailangan tignan po nilang mabuti yung mga lokalidad nila, baka may mga ganitong operation. So yun na ho ang nangyayari, Ma'am Cheryl. Sila na po yung nagre-report sa amin. Yung mga reports po namin galing sa mga local government officials. And so far, gaano na po karaming reports ang inyong natanggap at paano po ang pagmamanman na ginagawa? Kasi ang sinasabi rin nila, nandoon yung malaking posibilidad. Mas gusto na nila sa may bahagi ng Visayas at Mindanao kasi iisipin nila mas mahirap po silang mahuhuli roon. Since yung local government officials na po yung mga kausap natin, pwede na po nating ibato sa kanila yung impormasyon. Ngayon, kung talagang hindi pa rin ho sila gagawa at kami ho ang nakahuli, so may explanation ho silang gagawin dyan o iimbestigahan ho namin sila. Bakit hindi ho nila inaksyonan yan despite na binigay na po namin yung impormasyon sa kanila. Pero marami na nga ho ba kayo nakukuhang detalye na naglipatan na nga po sila sa Visayas at Mindanao? Marami-rami na rin po, ma'am. Marami-rami. Medyo hindi ko lang ho mababanggit, but Yes, of course, so far opo. marami na po kaming impormasyon. Opo. Okay. Marami pong salamat sa inyong oras, Undersecretary Gilbert Cruz ng Presidential Anti-Organized Crime Commission.